Ang aga naman yata ng pagdalaw mong ito, Kapitana. Sinadya ko talagang pumunta ng maaga para abutan ko kayo bago pumunta sa bukid. Mukhang importante ang sadya mo ah. Ano ba natin? Nakarating kasi sa akin na tinanggihan niyo raw ang alok sa inyo ng pinsan ko na bilhin ng maliit ninyong sakahan. Ganun na nga. Hindi ako interesado sa pera niya. Kahit anong mangyari, wala akong balak ibenta kahit kanino ang bukid na sinasaka ko. Bukod tanging kayo lang ang tumanggi sa mga taga rito. Dahil hindi ako katulad ng iba na madaling masilaw sa pera. Mali kayo, Mang Islaw. Hindi sila mukhang pera. Nagiging praktikal lang sila. Alam naman natin na ang mga kabataan ngayon wala nang hilig sa pagtatrabaho sa lupa. Kesa naman maiwang nakatiwangwang, mabuti na yung mapakinabangan nila ang pera. Dapat po, ganun din kayo mag-isip. Kaso hindi ako katulad nila mag-isip. Mahalaga sa akin ang lupang minana ko pa sa mga magulang ko. Tigas talaga ng ulo nyo, Mang Islaw. Sana wag ninyong pagsisihan ng desisyon ninyong ito. Matigas talaga ang ulo ko, lalo't alam ko na nasa katwiran ako. Sabihan nyo lang ako kapag nagbago na ang isip nyo. O paano po, hindi ko na kayo aabalahin. Kilala si Kapitana Elena sa pagiging abusado at sakim sa barangay namin. May impluwensya din ang kanyang pamilya sa lugar namin. Hindi lang sa pagiging abusado kilala ang pamilya niya, maging sa pagiging kurakot nito sa pwesto. Alam ng marami na binubulsa niya ang pondo ng barangay. Pero walang maglakas ng loob magsalita. Bakit po ngayon lang kayo, Tay? Sel, kanina ka pa ba rito? Sinong kasama mong dumating? May 2 oras na po akong nandito. Wala din po akong kasama. Mano po, Tay? Kaawaan ka ng Panginoon. Naalala ko nga pala pasukan na. Kumusta ang mga apo ko? Ayos naman po sila. Lagi kayong bukang bibig ng mga apo nyo. Sana naman daw magbakasyon kayo sa bahay. Hayaan mo, kapag nagkaroon ng maraming oras, titigil ako sa inyo kahit ilang araw. Kailan pa kaya yun? Lagi nyo naman kasi ang sinasabi Ang dami kasing gawain sa bukid natin Kaya po ba ngayon lang kayo umuwi? Nag-awa na rin kasi ako habang hindi pa tag-ulan. Alam mo naman ang mga damo, ang bilis tumubo. Dapat po kasi umuupa na lang kayo ng tao na maglilinis ng bukid. Yun nga sana ang plano ko. Ang kaso mo, ang hirap naman maghanap ng taong uupahan. Lahat sila nasa construction na nagtatrabaho. Napansin ko nga po ang daming nagpapagawa ng bahay ngayon dito Halos lahat kasi ng mga taga rito ibinenta na mga lupa nila. Yun ang ginamit nila sa pagpapagawa ng bahay. Nabalitaan ko nga po na iisang tao lang daw ang nakabili. Oo, yung pinsan ni Kapitana. Buti po, Tay, hindi kayo inaalok na ibenta sa kanila ang sakahan nyo. Hindi ko lang sinasabi sa iyo, pero inalok na rin ako. Tumanggi lang ako. Kanina ngang umaga nandito na naman si Kapitana. Hindi ko po gusto ang pagpunta dito ni Kapitana. Mag-iingat po kayo Baka mapag-initan kayo, lalo tumanggi pala kayo. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Di tulad ng mga taga rito. Ewan ko ba sa mga kabarangay natin? Kilala na kasi nilang abusado sa kapangyarihan. Ibinoto pa rin talaga. Wala tayong magagawa. Yung iba naman kasi mga takot. Dapat kasi hindi na pinabalik sa pwesto Harapan na ngang ibinubulsa ang pondo ng barangay Hindi naman kasi natin hawak ang pag-iisip ng mga tao. At saka, huling termino na rin naman niya. Pwede na po kayong tumakbo, Tay. Oras na matapos na ang termino niya. Ngayon pa nga lang, maugong na ang balita na pamangkin niya ang tatakbo sa susunod na eleksyon. Swapang talaga sa kapangyarihan. Ayaw mawala sa pamilya ang posisyon. Alam naman ng mga tao kung anong klaseng pamilya sila. Nasa kanila na yun kung iboboto nila ang pamangkin niya. Sa bagay nga po. Ay, may dala nga po pala akong merienda dyan. Kumain po muna kayo. 2 araw na ako sa bahay ni Itay nang dumating si Kapitana Elena. Kasalukuyan nun nasa bukid ang Itay. Napansin kong napakunot ang noo niya nang makita ko. Nandito ka pala? Kailan ka pa dumating?
2 araw na akong nandito sa amin. Ang itay ko ba ang sadya mo? Oo sana eh. Nandyan ba siya? Nasa bukid siya eh. Mamaya pa ang uwi niya. Ang tanda na ng tatay mo, hinahayaan niyo pa siyang magkakapatid na magtrabaho sa bukid. Dapat sa tatay mo, nagpapahinga na lang. 69 pa lang naman ang itay. Mukha lang siyang matanda sa totoo niyang edad dahil sa trabaho at bilad sa init ng araw. Tsaka, manghihina ang itay kapag napirmi siya sa bahay. Matanda lang pala ang tatay ko ng 3 taon. Kaya lang maagang nagretiro. Ang dami na kasing nararamdaman sa katawan. Sa awa ng Diyos, wala namang sakit ang itay kahit rayuma. Oo nga pala. Kaya ako nandito Dahil dahil... sa lupang sinasaka ni itay? Diba sinabi na niya na hindi siya interesado na ibenta? Bukod tanging kayo na lang kasi ang hindi pumapayag eh. Pamana pa kasi yun ng mga magulang ni itay sa kanya. Mahirap sa kanya na basta na lang yun ibenta. Naiintindihan ko naman siya. Kasi may mga lupa din na pag-aari ang mga magulang ko. Ang kaibahan nga lang, hindi nyo binibenta. Bakit ba kasi kayo nakikipagmatigasan ha? Kakapiraso lang naman ang lupa ninyo eh. Mabuti sana kung ekta-ektarya. Hindi naman. Bakit kasi ang kulit mo ha? Sinabi naman namin na wala kaming balak na ibenta, di ba? Ang pinsan ko ang may gustong bumili ng lupa ng tatay mo. Nahihiya lang kasi ako sa kanya dahil masyadong pakipot ang itay mo. Nahihiya ka sa pinsan mo, pero hindi sa amin na ginugulo mo. Hindi ako nang gugulo. Maayos akong nakikipag-usap sa'yo at sa tatay mo. Baka naman nagpapataas lang kayo ng presyo. Kung tutuusin naman kasi, napakababa ng alok nyo. Hanggang doon na lang ang alok ng pinsan ko. Hindi natataas pa. Ayos lang ho. Wala naman ho kaming balak na ibenta. Sige, sasabihin ko na lang sa pinsan ko. Habang nasa bahay ako ni Itay, marami pa kaming nabalitaan tungkol sa ginagawa ni Kapitana. Katulad ng mga benepisyo na dapat sa mga hikahos sa barangay namin. Pero napunta lang sa mga hindi karapat-dapat. Ang mga nakinabang lang ang malapit sa kalan, ika nga nila, at mga kamag-anak niya. Nakita ko po na nagpapaayos ng bahay si Kapitana. Kaya pala galing dito yung anak niyang binata. Nagtatanong kung merong gustong pumasok na helper. Siguro po may nakuha na namang pondo kaya nagpapagawa. Saan pa ba kukuha? Wala naman sila mga hanap buhay at wala rin namang trabaho ang asawa. Kung hindi po kayo dinaya noon, sigurado na hindi ganito kahirap ang buhay ng mga taga rito sa atin. Hindi naman kasi kayo kurakot at may malasakit talaga kayo sa mga kabarangay natin. Hindi rin siguro ako nakatadhana para sa politika. At saka hindi rin naman natin kayang patunayan na dinaya ako noon. Tay, kung tumakbo po kaya ulit kayo. Masyado na akong matanda para tumakbo pa. Wala naman pong limitasyon ng edad sa pagtakbo bilang kapitan. Ang mahalaga naman po may puso sa paglilingkod sa kapwa. Nasa inyo rin po ang kwalifikasyon para kumandidato. Wala na sa isip ko ang bagay na yan. Marami namang paraan para matulungan ko mga kababaryo natin nang hindi kailangang kumandidato pa ako. Iba pa rin po kasi kapag nasa posisyon kayo. Pwede nyo rin pong mapigilan ng mga nahalal na sariling kapakanan lang ang iniisip. Kapag ganyan na malawak ang impluensya, minsan mahirap na rin buwagin. Kung sa bagay nga po, biruin nyo, nakailang takbo na, hindi pa rin nadadala ang mga tao. Ang nakikita ko rin kasing rason kung bakit nananalo si Elena. Dahil na rin masyadong matimbang sa mga taong salitang tropa naman nila at kamag-anak pa rin. Paano? Nakikinabang din sila. Hindi man lang nila iniisip yung mas maliliit. Buti sila may kaya na sa buhay. Wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Ang mabuti pa, kalimutan mo na lang ang nakaraan na eleksyon kung saan ako natalo. Matagal na rin naman kasi yun Napagkwentuhan lang naman po natin. Ayoko lang kasi na mapag-initan ka. Baka kasi makarating to kay Elena. Magkaroon pa siya ng maling interpretasyon na hindi ka pa makalimot sa nangyaring yun. Wala naman po sigurong magpaparating sa kanya nang napag-usapan natin. May kasabihan nga, may tenga ang lupa at may pakpak ang balita. Hindi natin alam kung sino sa mga nakapaligid sa atin ang kakampi ni Kapitana.
Sa bagay nga po, halos lahat naman ng mga taga rito mga balimbing. Maayos lang kausap kapag kaharap. Ay, siya nga pala. Munti ko na makalimutan. Huwag mo nang banggitin sa mga kapatid mo na pinipilit bilhin sa akin ang lupa natin. Alam mo naman na maiksi din ang pasensya nila. Ayoko lang na lumaki pa ang gulo. Sige po, Tay. Kung sakaling may malaman sila, hindi ako ang nagsabi. Ayoko rin naman na mapahamak sila. Pagkatapos nga ng 1 linggo, bumalik na muna ako sa bayan. Nagkataon naman na nawalan ng trabaho ang asawa ko. Kaya siya na muna ang nag-aasikaso sa 2 naming anak na pawang nasa high school na. Nagpaalam ako sa kanya na kung pwede nasasamahan ko muna ang itay sa bahay namin. Naunawaan naman niya ang dahilan ko. Napapadalas yata ang pagdalaw mo sa akin, ha? Baka naman magalit na ang asawa mo niyan. Wag po kayong mag-alala. Mabait po si Chris. Naiintindihan niya po ang dahilan ko. Mas gusto ko kasi na wala ka rito sa atin, Bakit naman po? May nangyari po ba habang wala ako? Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero nang puntahan ko mga pananim ko sa bukid, lahat binunot mula sa lupa. Ang ilan sadyang sinira. Kung kailan malapit ko nang anihin. Wala pong gagawa nun kundi si Kapitana. Huwag kang magpadalos-dalos, mahirap ang magbintang. Kahit wala po tayong ebidensya, alam naman natin na si Elena lang ang pwedeng gumawa nun. Ipasa Diyos na lang natin ang lahat. Ay hindi po pwede yun. Nagpunta na po ba kayo sa barangay para ipablatter ang nangyari? Oo, kaya lang ang sabi nila, baka hayop daw ang gumawa noon. Anong klaseng hayop naman po kaya ang gagawa nun? Halatang meron lang silang pinagtatakpan Kung hindi nila maresolba, ayos lang. Ay naku, Tay. Mabuti sana kung hindi nyo ginastusan ang mga tanim nyo. Hintayin na lang natin kung anong hakbang na gagawin nila. Siya nga pala, huwag mo na rin itong ipaalam sa mga kapatid mo, ha? Dapat nga po ipaalam natin ito sa kanila Hindi pwede. Para namang hindi mo kilala mga kapatid mo, umiiwas na lang tayo sa gulo. Hanggang kailan po? Nakakaubos na rin po kasi ng pasensya. Alam ko, hanggat maaari, ayoko ring masagad ang pasensya ko. Dahil ayokong makagawa ng isang bagay na baka pagsisihan ko rin sa huli. Kahit kailan po talaga, hindi patas ang hustisya sa ating mga ordinaryong tao. Alam ko naman yun, pero tandaan mo, may hangganan din ang kasamaan ng tao. Sige na, tapusin na natin ang usapang ito. Maiwan na muna kita, ha? May kailangan lang akong asikasuhin. Sige po, Tay. Mag-iingat po kayo. Nang sumunod na araw, naging bisita namin si Kapitana sa bahay. Biglang kumulo ang dugo ko. Binigyan naman ako na nagbababalang tingin ng itay. Tahimik na lang akong tumayo sa tabi niya. Ano ang sadya ninyo, Kapitana? Nabalitaan ko kasi ang nangyari sa mga pananim mo. May balita ka na ba kung sinong may gawa? Wala pa, pero pinapasa Diyos ko na lang. Baka nga kasi tama ang hinala namin na baka o anumang hayop ang may gawa nun. Siguro nga. Meron pa nga pala akong pakay sa'yo, Mang Islaw. Kung tungkol na naman sa lupa... Hindi ang lupa mo, kundi sa katabing lupa mo. Ibinebenta na kasi yun. Kapag nagkataon, wala na kayong dadaanan papunta sa lupa ninyo. Ano? Sa pagkakaalam ko'y walang balak si Melensyong ibenta ang lupa niya. Nagbago ang isip niya Siguro napagtanto niya na mas mahalaga ang pera. Kailangan ko makausap si Melensyo. Mabuti pa nga para maniwala ka. Ganyan ka ba talaga kaswapang, ha? Lahat na lang gusto mong maangkin. Huwag kang makialam, Maricel. Wala ka namang kinalaman sa pinag-uusapan namin ng itay mo. Anong wala? Pag-aari ko rin ang lupa na gusto mong angkinin. Dapat noon pa, kinumbinsi mo na ang itay mo na ibenta ang lupa nyo. Hayan tuloy, bumaba na ang halaga. Wala kaming pakialam kung ibenta pa ng mga taga rito ang lahat ng lupa nila. Basta kami, hindi namin ibibenta ang lupa namin. Ang tigas mo rin, ano? Mag-ama nga kayo. Bakit ba kasi pinag-iinteresan mo ang lupa namin, ha? Ang pinsan ko ang gustong bumili ng lupa dito. Sus, pareho lang kayo. Sigurado naman na makikinabang ka rin. Natural!
Ako ang nagpapakahirap sa paghahanap ng bibilhin niyang lupa. Oh, saan galing ang pera niya? Sa pera ng taong bayan ba, ha? Wala naman kayong pera noon, ah. Matabil talaga yung bibig mo, ano? Baka gusto mong maputulan ng dila. Ay, pagpasensya mo na ang anak ko. Mainitin lang talaga ang ulo niya. Pasalamat kayo. Mahaba ang pasensya ko sa inyong mag-ama. May konsiderasyon pa ako sa inyo kahit papano kumpara sa iba. Dapat ba kaming magpasalamat, ha? Tama na, Maricel. Huwag ka nang sumagot. Para kasing siga ang babaeng ito, eh. Akala mo kung sino siya na basta na lang susugod dito. Huwag mo sanang kakalimutan kung sino ako sa lugar na ito. Siyempre naman. Pero sana, hindi mo rin makalimutan kung paano mo dinaya ang itay noon. Maricel, hindi ka ba talaga titigil? Hanggang ngayon pala, hindi nyo pa rin makalimutan ang pangyayaring yon, ha? Ang tagal na nun, ah. Hindi nyo nga kayang patunayan, eh. Hindi man namin mapatunayan na dinaya nyo kami. Kahit sa sarili mo, aminin mo ang ginawa mong kasalanan. Wala akong aaminin dahil wala akong ginawang masama. Hindi nyo lang kasi matanggap ang pagkatalo ng itay mo. Aminin nyo na mas gusto ako ng tao kaysa sa inyo. Hindi ako mahahalal ng 3 beses kung hindi nila gusto ang serbisyong ibinibigay ko sa kanila. Nakikiusap ako sa inyo, Kapitana. Kung nasabi niyo na ang mga gusto niyong sabihin, sana'y umalis na kayo. Sige, aalis na ako. Pero babalik ako rito. Dala ang pera. Hindi nga namin Hindi balak. ka ba talaga masaway, ha? Para kang bata, ah. Hayaan mo na siyang umalis. Narinig niyo naman ang sinabi niya, eh. Parang sigurado na siyang makukuha nilang lupa natin. Kapag nakumpirma ko kay Melencio na pumayag na siyang ibenta ang lupa niya, wala tayong pagpipilian kundi pumayag na rin. Tay naman. Sa tingin mo, saan tayo dadaan papunta sa lupa natin? Ang tanging paraan lang ay ang lumipad. Handa na po ba kayong mawala ang lupa na galing pa kay na lolo at lola? Sa ayaw at sa gusto natin, nakatadhana nang mawala sa atin ang lupang yun. Tingin ko kay Itay tumanda siya ng ilang taon. Dahil sa kinakaharap naming problema, hindi na rin namin naitago sa mga kapatid ko ang sitwasyon. Kahit sila hindi rin nagustuhan ng tila panggigipit sa amin ni Kapitana. Hanggang sa tuluyan nga nilang nakuha ang lupa. Sigurado po ba kayong gusto ninyong umuwi sa bahay natin? Oo, iya. Pinagbigyan ko lang ang mga apo ko na dumito ko kahit 1 buwan. Wala naman na po sa inyo ang sakahan, eh. Wala naman na po kayong gagawin doon. May kapirasong lupa pa naman yung likod bahay natin. Doon na lang siguro ako magtatanim ng gulay. Alam ko po na hanggang ngayon, dinaramdam niyo pa rin ang pagkawala ng lupa natin. Pasensya na po, Tay, ha? Wala kaming nagawang magkapatid. Hindi nyo kailangang humingi ng pasensya. Hindi nyo naman kagustuhan na nangyari sa lupang yun. Mabuti na rin siguro yun para tigilan na rin tayo ni Elena. Kung bakit kasi ang tagal matapos ng termino ng kapitan natin, eh. Kahit matapos na ang termino niya, kaanak pa rin niya ang papalit sa kanya. Hindi pa rin matatapos ang kasakiman nila. Wala din naman kasi ang merong lakas ng loob na kalabanin sila. Mula nang ipakita ng kapitan natin ang tunay niyang kulay, lahat nang ilag na. Sunod-sunuran na lang sa kanya. Sana sa darating na eleksyon kung sakali man na may bagong tatakbo, maging wais na sana ang mga tao. Oo nga po, eh. Sana maisip nila na napag-iiwanan na ang barangay natin. Ni isa kasing proyekto wala man lang. Nakakalungkot nga. Buti nga hindi doon nag-aaral ang mga anak mo. Ultimo kasi mga guro, nahawa na rin sa kapitana. Palibasa kasi, halos kamag-anak din niya. Yung para sana sa mga bata nagawa pa nilang ibulsa. Kahit ang mga magbubuti sa atin, wala nang gustong pumasok. Dahil kailangan nila magbayad para makakalakal lang sa atin. Wala talagang patawad. Ay, paano? Alis na ako, ha? Atay, bakit hindi nyo na lang kaya ibenta ang bahay natin doon? Alam mo naman na nandun ang alaala ng nanay niyo. Mahirap sa akin na basta na lang mawala ang bahay na yun. Nahirap din naman po sa amin. Kaya lang po mas nag-aalala po kami sa inyo lalo't mag-isa lang kayo.
Huwag niyo na akong alalahanin. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. At saka, may mga kapitbahay naman tayo doon. Uso pa naman ang bayanihan sa ating mga mahihirap. Hindi nila ako pababayaan kung sakaling may mangyari. Sige na nga po, hindi ko na kayo pipigilan. Dadalawin ko na lang po kayo doon kapag wala akong ginagawa. Mag-iingat po kayo ha. Panatag naman ako na hindi na manggugulo si Elena sa amin. Lalo't nakuha na niya ang gusto. Ang inaalala ko lang ay walang kasamang itay sa amin. Siguradong maiinip yun sa bahay. Oh, Belencio, napadalaw ka. Pasensya ka na kung naabala kita. May ginagawa ka yata eh. Hindi naman ako abala. Naghahasa lang ako ng mga itak ko. Bala ko na kasing itago ang mga ito. Hindi na rin naman kasi ako pupunta sa sakahan. Pasensya ka na, Kaislaw. Wala lang din akong nagawa kundi ibenta ang lupa ko. Umpisa pa lamang. Alam ko na ang pinag-iinteresan talaga nila ang lupa mo. Alam kasi nila na oras na ibenta ko na ang lupa ko. Wala ka nang magagawa kundi ibenta rin yun sa'yo. Sa totoo lang lugi nga ako sa ibinayad nila sa akin. Pareho lang pala tayo. Gaya mo, wala rin akong mapagpilian. Nasayang lang ang lupa na ipinundar ng mga magulang ko. Sa totoo lang, sukang-suka na kami sa pagiging swapang ni Kapitana. Imbis na kabutihan natin ang isipin niya, sariling bulsa ang inuna niya. Ultimo benepisyo para sa mga senior, hindi nila ibinibigay. Maging para sa mga estudyante, binulusa pa. Hay nako, alam naman nila na hikahus at kulang na lang igapang ang pag-aaral ng mga anak ng mga taga rito. Naiintindihan ko mga hinaing ninyo, pero sa tingin ko hanggang reklamo na lang tayo. Wala na tayong magagawa sa sitwasyon natin. Kung hindi ka sana dinaya doon, hindi sana ganitong sitwasyon natin. Tapos na yun, wala na tayong magagawa pa. Meron pa tayong magagawa. Tumakbo ka ulit sa susunod na eleksyon. Buong suporta makukuha mo sa amin. Hindi kami papayag ng pamangkin ng kapitan na makakaupo bilang kapitan. May 1 taon pa bago matapos ang termino ng kapitana natin. Mahaba pa ang panahon niya. Marami ang pwedeng mangyari at higit sa inaalala ko, hindi natin alam kung sinong kampe kay kapitana. Akong bahala sa mga taga rito. Aalamin kong sa loobin ng kabarangay natin. Inasisiguro ko na iisa lang ang gusto nila. Ang tuluyan ng mapalitan si Kapitana Elena. Mag-iingat ka sa kinikilos mo. Maraming balimbing sa paligid. Kaya nga ako, naging maingat sa bawat sasabihin ko. Huwag ka mag-alala. Mag-iingat ako. Pahig ka na ba na tumakbo sa susunod na eleksyon? Sa totoo lang, matanda na ako para sa kahit anong posisyon. Pwede naman akong tumulong nang hindi kailangang tumakbo bilang kapitan. Ikaw lang kasing nakikita namin karapat-dapat sa posisyon. Ang kailangan ng barangay natin, may puso sa mga kapuspalad. Tahimik ka lang pero marami ka na natulungan. Isa yun sa kinagagalit ng kapitan natin. Wala siyang karapatan na magalit. Hindi naman ako humihingi sa kanya ng pagtulong sa mga taga rito. Kung siya ba naman gumagawa ng paraan, sana may silbi siya. Yun na nga Mabuti hindi ka hinihikayat ang mga anak mo na umalis na dito sa lugar natin. Ang gusto nga ni Maricel, ibenta na ang bahay na ito at doon na ako umuwi sa kanila. Kaya lang kasi maraming ala-ala dito ang yumao kong asawa. Mahirap sa akin na umalis sa bahay na ito. Naiintindihan kita sa bagay na yan. Pareho kasi tayo halos ng sitwasyon Ang gusto rin ng mga anak ko lumayo na kami sa lugar na ito. Gamitin na lang daw namin yung perang pinagbentahan ng lupa sa pagbabagong buhay. Kung ayaw mo ng magulong buhay, tama din naman ang mga anak mo. Sabi ko sa kanila sila na lamang ang lumayo. Mas gusto ko pa rin kasi na dito tumira kung saan ako nagkaisip at lumakit nagkaroon ng sariling pamilya. Sana nga, bago man lang magpantay ang mga paa ko, bumalik na sa dati ang barangay natin. Yung simple at tahimik na buhay. Dahil hindi na ganong abala at madalas na nasa bahay na lang, maraming nakarating kay Itay ng mga tiwaling gawain ng kapitana namin. Isa na ron ang pagpayag na magkaroon ng sabong sa lugar namin nang walang permit. Kanino ko utang ang pagdalaw mo rito, Mang Islaw? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi ko gusto ang ginawa mong pagpayag na magkaroon ng sabungan dito sa barangay natin.
Doon pa talaga sa mismong bakanteng lote sa tapat ng kabahayan. At sino ka para questionin ako? Wala na ngang maipakain ng mga tao sa pamilya nila, pinayagan mo pa na magkaroon ng sabong dito sa atin. May permit ka ba para mag-operate? Kung magsalita ka, akala mo naman mas marami ka pang alam sa akin. Baka nakakalimot ka kung sino ako. Hindi ko nakakalimutan na ikaw ang punong barangay namin. Pero sana naman magkaroon ka kahit konting pagmamalasakit sa kapwa mo. Imbes na kasi trabahong ibigay mo sa kanila, tinutulak mo pa talaga sila sa pagsusugal. Kung nagmamalasakit ka sa kanila, edi ikaw ang magbigay ng trabaho. Dati pa naman ako nagbibigay ng trabaho sa mga nangangailangan nung may lupa pa ako. Eh paano yan? Wala ka ng trabahong maibibigay dahil wala ka ng lupa. Kaya nga nakikiusap ako sa iyo na kung maaari, gumawa ka ng proyekto na maaaring makatulong sa mga taga rito. Akala mo yata ang laki ng pondo ng barangay natin no? Maaaring hindi kalakihan pero sapat para matulungan mo ang mga tunay na nangangailangan. Hindi lang yung mga taong malapit sa iyo. Hindi ko na nagugustuhan yung mga lumalabas sa bibig mo, Mang Islaw. Ang mabuti pa, umalis na kayo. Huwag niyo nang pakialaman ng mga bagay na wala namang kayong alam. Nagmamalasakit lang naman ako sa mga kabarangay ko. Hindi ko kasi matiis na manahimik na lang sa isang tabi. Ang sabihin nyo, likas sa inyo ang pagiging pakialamero. Nagbibida-bida kayo porque hindi lang kayo nanalo noon bilang kapitan. Sa tingin nyo, sa ginagawa nyo, makukuha nyo ang loob ng mga taga rito? Matagal ko nang nakuha ang loob nila, kaya nga ganon na lang ang pagmamalasakit ko sa kanila. Mang Islaw, hindi naman pala problema ang ipininta nyo rito. Ang mabuti pa, umuwi na lang kayo. May parating din ho kasi ngayon na mga taga-munisipyo. Ayokong makita nila kayo rito. Sana magbago ka na, bago pa mahuli ang lahat. Alam mong lahat ng masama nating ginagawa, babalik din sa atin at sa mahal natin sa buhay. Nang dumalaw ako sa bahay ng itay, ganun na lang ang gulat ko. Nang makitang may nagsasabong sa mismong bakanting lote malapit sa amin. Ano po? Pinayagan niya ni Kapitana? Halos wala nang makain ng mga taga rito Pinayagan pa niya ang sabong. Ginawa ko ng lahat para mapigilan ang sabong na yan pero walang nakinig sa akin. Nilapitan ko na rin ng mga konsehal natin pero ako lang ang lumabas na masama. Baka sa susunod, lahat na ng klase ng sugal pinasok na ng Elena na yun. Yun din ang naiisip ko. Ang inaalala ko, ang mga kabataan dito sa atin. Paano ang kinabukasan nila? Kulang na nga sa suporta. Malululong pa ba sila sa bisyo? May naiisip po ba kayong plano, Tay? Naiisip kong lapitan ng dating kaibigan. Dati siyang pulis. Baka may koneksyon pa rin siya na makakatulong sa atin. Baka po makarating kay Kapitana Elena ang gagawin nyo. Bahala na. Kahit ito man lang ang maiambag ko sa kabarangay natin. Tay, marami na po kayong naitulong. Hindi lang ang gagawin nyong yan. Nagkausap nga pala kami ni Melencio. Gusto niya na tumakbo ulit ako bilang kapitan sa susunod na eleksyon. Ano pong sinabi nyo? Wala na akong plano pa. Mahaba pa naman ang panahon. Siguradong makakahanap pa sila ng isang taong maari nilang suportahan. Kaya po kayo ang gusto nila dahil may tiwala pa rin sila sa inyo. At higit sa lahat, wala na silang makita na karapat dapat sa posisyon. May edad na ako para tumakbo pa. At saka, alam mo naman na hindi ako mapolitikong tao. Napilitan lang ako noon dahil sa pakiusap sa akin ng mga tao. Tapos dinaya lang kayo. Pwede naman akong tumulong sa kapwa natin nang hindi tumatakbo sa kahit na anong posisyon. Pangako yan. Iba pa rin po kasi kapag nasa posisyon kayo. Mas marami kayong magagawa at pwede niyong ilapit ang problema natin dito. Buo na ang pasya ko, anak. Mas gusto ko ang ganitong buhay. Simple at tahimik. Kayo po tayong bahala. Ayoko naman kayong pilitin Siya nga pala. Bakit nandito ka na naman? Wala ka bang ginagawa sa inyo? Kasi po tay, nagkausap kaming magkakapatid. Sinabi nga po nila na kumbinsihin kita na umalis na sa lugar na ito. Gusto sanang pumunta ni Greg dito. Pinipigilan ko lang. Baka kasi magpang-abot lang sila ni Elena.
Hanggang ngayon pala'y galit pa rin si Greg sa kanya. Hindi nyo naman kasi siya masisisi eh. Pagbintangan ba naman siya sa isang bagay na hindi naman niya ginawa? Tapos, malalaman na pamangkin ng kapitan pa lang may kagagawan. Tapos sorry lang, wala man lang silang aksyon na ginawa. Muntik na nun makulong si Greg dahil sa kanila. Yung pamilya naman na nambintang sa kapatid ko, nagpaareglo din sa kanila. Samantalang tayong nakikiusap noon, hindi man lang pinakinggan. Hindi man naparusahan noon ang pamangkin ni Kapitana. Darating ang sandali at kakarmahin din siya. Hindi naman yata tinatabla ng karma ang mga yun eh. Hindi pa kasi dumarating ang araw nila. Ang ingay naman ng mga pumupustang ito. Buti nakakapagpahinga pa kayo. Hindi na nga eh. Kaya inaabala ko na lang ang sarili ko sa pagtatanim sa likod bahay. Kung bakit kasi dito nila yan inilagay eh. Alam naman na bahayan to. Bakit hindi nila ilagay sa bakuran nila? O kaya dun mismo sa bakanting lote malapit sa barangay hall? Kaya nila dyan punesto yan dahil tago nga naman. Huwag mo na lang silang pansinin. Hayaan mo silang magkagulo sa pagpusta. Ilang araw lang ang nakalipas, may nagpunta ng mga pulis at hinuli ang mga nagsasabong. Parang mga langgam na nagpulasan ng mga tao. Kanya-kanya silang takbo sa iba't ibang direksyon. Hindi ko maiwasang maawa sa iba. Lalo't alam ko na wala silang pampiyansa. Mabuti na lang hindi ko pinayagan yung anak ko na pumunta nung araw na yun. Dahil kung hindi, dako. Sa pagpapiyansa lamang sa kanya mapupunta ang perang pinagbilhan ng lupa namin. Salamat nga pala sa pagditimbre mo ha. Lagi ko kasing nakikitang nanunood ang anak mo eh. Ayo, naiengganyo din dahil sa mga kaibigan eh. Pero hindi naman siya tumataya. Matanong ko nga pala. Paano mo nalaman na may mga pupunta ritong pulis? Basta alam ko lang, di lumabas din na wala naman talagang permit na mag-operate ng sabong dito sa atin. Kaya lang galit na galit si Kapitana. Marami sa mga kaanak niyang nahuli, kasama ng anak niya. Mabuti nga para magtanda sila. Kaislaw, parating si Kapitana. Ano kaya ang sadya niya? Mukhang galit siya. Palapit na rito. Talaga bang kinakalaban mo ako, ha? Hindi kita maintindihan, Huwag ka na magkaila pa. Alam ko na ikaw ang nagsumbong sa mga pulis tungkol sa sabungan dito sa lugar natin. Ikaw lang ang gagawa nun, wala nang iba. Kung wala kang ebidensya, wala kang karapatan na pagbintangan ako. Nako, hindi ko kailangan ng ebidensya para malaman kung ikaw ang gumawa. Palibhasa kasi gawain mo at ng pamilya ninyo na basta na lang magbintang kahit wala namang sapat na pruweba. Oras na malaman ko na may kinalaman ka nga, hindi mo gugustuhin ang gagawin ko sa iyo at sa pamilya mo. Kapitana, wag po sana kayo magpadalos-dalos. Hindi po magagawa ni Kaislaw ang sinasabi ninyo. Isa ka pa, Melensyo. Akala mo yata hindi nakakarating sa akin ang ginagawa mo kapag nakatalikod ako. Marami ako mata sa paligid, kaya kung ako sa inyo, mag-iingat kayo. At ikaw, Mang Islaw, oras na masira ang pangalan namin, magbabayad ka ng mahal. Tinitigan pa ni Kapitana ng masama sina Itay at Mang Melensyo. Bago naglakad paalis at sumakay sa motor nito. Ibang klase rin talaga eh. Parang lalaki na basta na lang susugod dito eh. Akala naman niya basta na lang akong masisindak sa mga sinabi niya. Hindi rin naman ako takot sa kanya. Kaya lang hindi ko maiiwasan na mag-alala para sa pamilya ko. Hindi naman siguro ligid sa yung tungkol sa mga kumakalat na balita tungkol sa asawa niya. Na ano? Na marami na siyang napatumba? Oo. Kaya siguro kahit babae malakas ang loob niya eh. Dahil alam niyang may malakas siyang kakampi. May hangganan din ang kasamaan nila. Matagal na tayo magkakilala. Noon pa kilala na kitang matapang at may paninindigan. Sayang nga lang talaga. Hindi ka nakaupong kapitan dito. Kahit pa ulit-ulit ka pang manghinayang, matagal na ring tapos yun. Oo nga. O paano? Uwi na muna ako sa amin. Tsaka na lang ulit tayo mag-usap. Ilang araw ko nang napapansin na malalim lagi ang iniisip ni Itay. Nang hindi na makatiis, tinanong ko na siya. Tay, may problema po ba? Ay, naaawa na kasi ko sa mga kabarangay natin.
Hindi naman lingid sa iyo na namigay ng ayuda para sa mga taga rito, pero wala man lang nakarating sa mga mas nangangailangan. Sa mga kamag-anak lang po yata napunta yung iba eh. Sobra na sa kasawapangan ng kapitana natin. Maawa man tayo, wala naman po tayong magagawa. Natatakot nga po ako eh, lalo na't nagbanta siya sa inyo. Sumama na po kasi kayo sa akin sa bayan. Hindi rin kasi ako matatahimik kung sasama ako sa iyo. Kahit naman po gusto ninyong tumulong, wala po kayo sa posisyon para matulungan sila. May naisip na akong paraan. Tay, kung may plano po kayo na ilabas ang kaalaman ninyo sa pangbabarang, pakiusap po, wag na. Nangako kayo noon kay inay, nakakalimutan na ninyo ang bagay na yan. Ang pangako kong yan sa kanya ang dahilan kung bakit napipigilan ko pa ang sarili ko. Dapat lang po dahil delikado. Ayoko po na mapahamak kayo. Huwag kang mag-alala, hindi ako mapapahamak. Isa lang na pagkakamali ni Elena na gumawa ng isang bagay na labis kong ikagagalit. Buong pamilya niya magdurusa. Gusto ko rin po silang magdusa. Pero ayoko po sa masamang paraan. Lalo na sa barang. Dapat po sa kanya'y makulong na lang. Malabo yang sinasabi mo. Kaya po ba ganyan ang naiisip ninyong paraan? Hindi ko naman ito gagamitin ng walang malalim na dahilan. Kahit na po anong dahilan pa, masama pa rin gumamit ng karunungang itim. Kayo na rin ang nagsabi dati na mula ito sa kadiliman. Galing man ito sa kadiliman, nasa tao pa rin kung paano ito gagamitin. Mas gusto ko pa rin po na manggamot kayo kesa gumante gamit yan. Kung sila hindi natatakot sa karma, ako po natatakot. Lalo na para sa pamilya ko. Alam mo na matagal na akong hindi nang gagamot. Wala na kasing naniniwala sa mga sinaunang panggagamot. Kung sa bagay nga po, matagal nyo na nga palang itinago ang mga ginagamit nyo sa panggagamot. Ang tanging natitira na lang sa akin ay ang langis na ginagamit ko sa pangihilot. Sa mga apo ko na lang yun ginagamit tuwing may nararamdamang masama sa katawan. Doon na lang po kayo manggamot sa amin. Marami pa rin kasi doon ang naniniwala sa albularyo. Paano naman ang mga pananim ko rito sa likod bahay at mga alagang hayop? Pwede nyo naman pong ibenta ang mga tanim nyo at mga alaga. Wala talaga akong maikatwiran sa iyo, ano? Wala po talaga. Kaya pumayag na kayo sa gusto ko. Ikaw talaga. Alam kong pinag-iisipan na rin ng itay ang mga sinabi ko. Dahil may pamilya ko, kailangan ko rin umuwi sa bahay namin. Wala akong kamalay-malay na sa pagbabalik sa bahay ng aking mga magulang. Daratnan ko na lang na abo na yun. At kasalukuyang nasa ospital lang itay. Kumusta na po ang itay ko? Ligtas na siya sa kapahamakan, sabi ng doktor. Kaya lang hindi pa pwedeng tumanggap ng bisita. Masyado kasing masela ng kalagayan niya. Paano po nangyari na nasunog ang bahay ng itay ko? Sabi ng mga kapitbahay ninyo, mukhang nakalimutan patay ng tatay mong apoy pagkatapos niya magluto. Nagagalit nga sa kanyang ilang kapitbahay niya dahil may ilang bayang nahagip ng apoy. Hindi naman kagustuhan ng itay ang nangyari. Tsaka, nasaktan na nga ang ama ko. Nagagalit pa sila. Hindi man lang nila inisip nung mga panahon na lagi silang tinutulungan ng itay. Sumama din ang loob ko sa kanila. Dahil hindi man lang nila tinulungan ng ama mo nung hindi pa malaki ang apoy. Bakit po ba hindi agad nakalabas ang itay ko sa bahay namin? Palagay ko dahil gusto niyang isalba ang gamit ng nanay mo. Sa may pintuan ng bahay niyo ko siya naabutan Hinila ko na lamang sa palabas. Iyakap nga niyang litrato at ilang gamit na nasunog din. Salamat po sa pagkakaligtas ninyo sa tatay ko, Mang Melencio. Wala yun, iha. Nagkataon lang na nasa malapit lang kami mag-ama. Kaya nasakluluhan namin ang iyong ama. Matagal na po namin na kinukumbinsi ang itay na sumama sa amin sa bayan. Yun din po kasi ang gusto ng mga kapatid ko. Alam ko na nahihirapan siya na pumayag dahil sa mga alaala ng inay sa bahay namin. Sa tingin ko yun ang mabuti niyang gawin. Total, ayaw naman niya na tumakbo na sa susunod na eleksyon bilang kapitan. At saka mainit na rin kasi siya sa mga mata ni kapitana at mga kapamilya nito. Bigla ko pong naisip, paano po kung hindi aksidente ang nangyaring sunog? Kilala ko po ang itay na maingat kahit noon pa.
Sumagi na rin yan sa isip ko. Pero wala naman tayong katibayan. Mahirap din magbintang. Alam ko naman po. Kaya lang, iba talaga ang kutob ko sa nangyari. Hintayin na lamang natin ang magising ang itay mo. Baka meron siyang maibigay na impormasyon. Dumating na rin ang mga kapatid ko ng araw na yun. Lahat sila hindi makapaniwala sa sinapit ng aming ama. Pare-pareho din kami ng hinala na baka sinadya ang nangyari. Dahil sa malubhang pagkasunog ng balat ni Itay, hindi kami maaaring pumasok sa loob ng silid niya. 1 buwan din siya sa ospital. At halos masaid ang pera namin sa mahal ng gamutan. Kasalukuyan ako nagluluto nang makarinig ako ng nabasag sa silid ni Itay. Nagmamadali akong pumunta. Nadatnan ko ang basag na salamin sa sahig habang nakatayo ang Itay. Ano pong nangyari, Tay? Huwag po muna kayong lalapit. Baka maapakan niyo ang bubog. Ano ba kasing ginagawa ng salamin na yan sa kwarto ko? Matagal na po yan dito sa kwarto. Baka ngayon nyo lang po napansin. Teka lang, Tay, ha? Kukuha lang ako ng walis at pandakot. Iniwan ko lang sandali ang Itay dahil pinatay ko ang kalan. Pagbalik ko ng kwarto, wala na ang Itay. Nakita ko na nasa balkonahe siya. Magmula nang tumira sa bahay ang Itay, lagi na lang akong natataranta. Lagi na lang kasi siyang galit at lagi rin nakasigaw. Pati mga anak ko nangingilag na rin sa kanya. Dahil sa aksidente sa isang iglap, nagbago na siya. Sinadya niyo po bang basagin ang salamin? Dahil pinapaalala lang nito ang itsura ko ngayon. Diba, sabi naman namin sa inyo, nag-iipon lang kaming magkakapatid ng pera. Tapos ipapaayos namin ang itsura ng mukha niyo. Sa palagay nyo kaya may pag-asa pang maayos sa mukha ko. Gagastos lang kayo ng malaki, pero hindi na magbabago ang itsura ko. Ilaan nyo na lang sa ibang bagay ang pera nyo. Lahat po gagawin namin para sa inyo. Narinig mo ba sinabi ko? Ilaan nyo na lang sa ibang bagay ang pera ninyo. Alam ko po kasi na nahihirapan din kayo dahil sa kalagayan nyo. Sana namatay na lang ako nung gabing yun. Kesa naman nabuhay nga ako. Para naman akong halimaw na ultimo mga apo ko natatakot sa akin. Hindi po natatakot sa inyo ang mga apo nyo dahil sa itsura nyo. Kundi natatakot sila dahil lagi kayong galit. Nawala nang dating magiliw at mabait nilang lolo. Dapat masanay na sila na hindi na babalik sa dati ang kanilang lolo. Tay, huwag nyo namang sabihin yan. Pati kaming mga anak nyo, namimiss ang dating kayo. Binago ng pangyayari na yun ang buhay ko. Ang gusto ko na lang makapaghiganti sa mga taong gumawa nito. Ho? Akala ko ho ba, aksidente yung nangyaring sunog. Yun din po ang sabi ninyo sa mga pulis na nagtanong sa inyo. Kapag ba sinabi ko ang totoo, magkakaroon ng hustisya nangyari sa akin. Alam mo ang batas para lamang sa mga mapepera. Kilala niyo po kung sino ang sumunog sa bahay natin? Oo, ang anak ni Kapitana at ang pamangkin niya. Kaya din ako natagalan dahil kinandado nila ako sa loob ng bahay. Mga hayop! Mga walang puso! Paano nila nagawa ang bagay na yon? Maniningil na ako sa kanila. Uunahin ko silang dalawa. Tama po ko nang iniisip sa balak niyong gawin. Oo. Huwag mong tangkain na pigilan ako sa gagawin ko. Dahil kung hindi malilintikan ka sa akin. Tay, kung hindi man po mabigyan ng hustisya ang nangyari sa inyo, ipaubaya na lang natin sa may kapalang mga gumawa nito. Ako ang naagrabyado kaya akong maniningil. Huwag mo rin itong mababanggit sa mga kapatid mo. Kung ayaw mong itakwil kitang anak. Magagawa niyo po yan sa akin? Oo. Kaya huwag mo ko subukan. Mas mahalaga pa pala sa inyo ang paghihiganti kesa sa akin na anak niyo. Puro galit ang nasa puso ko. Hindi ko na alam kung kaya ko pang magmahal ulit at makaramdam ng simpatya sa kapwa ko. Mula na maging ganito ako, ni isa sa mga natulungan ko, hindi man lang nangumusta sa akin. May kasabihan nga po na makikilala mo ang isang tao sa oras ng kagipitan. Si Mang Milencio at ang pamilya niya lang po ang nanatiling nasa tabi natin noon mula nang nasa ospital kayo.
Ngayon malakas na ako. Uumpisahan ko na ang plano ko. Mula ngayon, ayoko nang papasok kayo sa kwarto ko nang walang pahintulot. Tay, Inaasahan kong susundin mo lahat ng mga sinabi ko. Mabigat man sa loob ko ang gustong mangyari ng Itay, wala akong nagawa kundi sumang-ayon na lang. Nang sumunod na araw, naging bisita niya si Mang Melencio. Maasahan ka talaga. Salamat sa iyo, Melencio. Saan mo gagamitin ang mga yan? Mabuti nang wala kang alam para na rin sa kaligtasan mo. Sige. Hindi na ako magtatanong pa. Ano na nga pala ang balita sa lugar natin? Sa mga tao roon, wala ka talagang maaasahan. Parang hindi mo sila natulungan noon. Ni isa sa kanila, wala man lamang nagmalasakit. Tama ka nga, mga balimbing sila. Kaya nga kahit mabuti ang pakikitungo ko, kahit kailan hindi ako naglabas ng saloobin sa kanila, maliban sa iyo. Salamat sa pagtitiwala mo. Nakausap ko nga pala si Kapitana. Kinukumusta ka? Ang lakas naman ng loob na kumustahin niya ako. Malakas ang kutob ko na siyang nag-utos na sunugin ang bahay ko. Siya lang ang may motibo para gawin yon. Pinagbantaan niya rin ako noon. Lahat na yata ng kasama nasa kanila na. Sa kabila ng lahat, namamayagpag pa rin sila. Sila rin ang pinaghihinalaan ko . Kahit anong gawing isip ko kasi, imposible na masunog ang bahay mo kung hindi sinadya. Nakakalungkot lang. Hindi mabibigyan ng hustisya nangyari sa iyo. May ibang paraan para magbayad sila sa ginawa nila sa akin. Huwag ka maglala. Ikaw mismo makakasaksi sa pagbagsak ni Kapitana. Napansin ko lang, parang may nagbago sa iyo. Nararamdaman ko rin sa pananalita mong matinding galit. Kung may balak kang gumante, huwag na. Baka imbis na makulong sila mabaliktad pa ang pangyayari. Sa tingin mo kaya may magagawa pa ako sa kalagayan ko ngayon? Ni hindi ako makalabas ng bahay. Lahat ng nakakakita sa akin ay natatakot. Pasensya ka na kung napag-isipan kita ng hindi maganda. Gusto ko rin naman na magbayad sila. Pero ayoko na ikaw mismong maningil. Karma ang maniningil sa kanila. Hindi lang sa ginawa nila sa akin, kundi sa lahat ng ginawa nila ng masama. Kung may kailangan ka pa, tawagan mo lamang ako sa numero ng anak ko. Sasabihin na lamang niya sa akin. Maraming salamat sa iyo. Baka ito na rin ang huling beses na hihingi ako sa iyo ng pabor. Mula nang dumalaw si Mang Melencio, lingid sa amin na isinagawa na ng Itay ang kanyang plano. Nagsimula sa pamangkin ni Kapitana na si Mike. Habang kasama ang mga kaibigan nito, bigla na lang daw natumba ang lalaki. At saka ng Isay. Napasigaw na lang ang mga nakakita ng labasan nito ng napakaraming uri ng insekto na lumilipad. Para bang nanahan ng napakahabang panahon ng mga yon sa loob ng katawan ng lalaki. Isa ang anak ko sa nakakita sa pangyayari. Hanggang ngayon nga hindi siya lumalabas ng bahay dahil sa takot. ano daw po kayang nangyari sa pamangkin ni Kapitana? Ang sabi ng ilang residente, tingin daw nila barang nangyari sa pamangkin. Noon pa kilala na sa pagiging sutil ng taong yun . Maraming nakagalit. Kaya hindi malabo na ipinabarang siya. Nailibing na po ba ang pamangkin niya? Oo, bali 2 araw lang ibinurol. Sabi kasi ng mga nakilabay para daw may umuugong sa loob ng nakasedyong kabaong. Para bang may gustong kumawala sa loob nun? Yun na po siguro ang karma nila. Marami nga pala sa mga kapamilya ni Kapitan ang may sakit kayon. Kabilang ng asawa niya. Para bang bigla silang isinumpa. Nung makita ko nga kahapon si Kapitana parang walang tulog ang itsura. Siguro labis siya naapektuhan sa nangyayari. Kulang pa po yun sa mga ginawa nilang kasamaan. Pero hindi ko naman hinangad na magkaganon sila. Sadya lang talagang naniningil na ang tadhana sa kanila. Galit ako sa Kapitana natin. Pero ang hiling ko lang noon bumaba siya sa pwesto. Pero hindi ko akalain na mas matindi pa ngayon ang nangyayari sa kanila. Nahinto ang pag-uusap namin nang dumating na ang Itay. May pinuntahan siya kanina at ngayon lang nakabalik. Napadalaw ka, Melencio. May pinuntahan kasi akong bahay malapit dito. Kaya naisipan ko na rin dumaan. Nabanggit nga ni Sel na umalis kang araw. Buti lumalabas ka na ngayon. Kaya sa lagi ka lang nakakulong dito sa bahay ninyo. Naiinip din kasi ako.
Basta naka-jacket na may hood, nakakalabas naman ako. Ano nga pala ang balita? Wala na yung pamangkin ni Kapitana na si Mike. Yung may malaking atraso sa anak mong si Greg. Talaga? Eh di halos mabaliw-baliw ang mga magulang. Solong anak lang kasi yun ang mga magulang niya. Sinabi mo pa. At halos lahat sila ngayon may sakit. Pabalik-balik nga daw sa ospital eh. Wala naman daw makitang sakit. Lalo na yung asawa ni Kapitana. Inaani niya na ngayon ng kasawapangan niya sa pera at kapangyarihan. Ganun na nga. Kung patuloy sa pagkakaroon ng sakit ang pamilya nila, malamang maubos ang pera nila. Yun naman talaga ang dapat. Maubos ang yaman nila na hindi naman nila pinaghirapan. Dahil sa nangyayari doon, gusto mo nang lumayo ng mag-iina ko. Yung pinuntahan kong bahay malapit dito, pag-aari ng kapatid ng asawa ko. Pansamantala muna sila doon titira. Bala ko na rin kasing ibenta ang bahay ko ron. Huwag kang malungkot kung lilisanin niyo man ang lugar na yun. Sa bagong bahay na lilipatan niyo, sigurado puro swerte ang darating sa inyo. Sana nga. Dahil ilang taon na rin kami nagtitiis ng pamilya ko. Dapat nga noon pa kami lumipat. Ayoko lang kasi naiwan ang lugar kung saan ako ipinanganak. Naiintindihan kita sa bagay na yan. Kung hindi nga nasunog ang bahay ko doon, hindi mo talaga ako mapapaalis. Alam ko na gusto niyo rin makibalita sa nangyayari sa atin. Sasabihan ko na lamang kayo sa mga kaganapan. Hindi na rin nagtagal si Mang Melencio sa bahay. Halata naman kay Itay ang pag-iwas. Agad na rin kasi siyang pumasok sa loob ng kwarto. Samantala natataranta na rin si Kapitana Elena sa nangyayari sa kanyang pamilya. Nang mga oras kasi na yon may sakit na rin ang kanyang anak. Para siyang mababaliw. Ano ba kasi ang nangyayari sa inyo? Bakit masabay-sabay kayong nagkasakit? Lintik naman kasi itong mga doktor na tumitingin sa inyo, mga walang kwenta. Puro pera lang ang alam. Hindi man lang kayo masuri ng tama. Ay, ano ba kasing mga sakit ninyo? Dahil sa desperada na nagtanong-tanong na siya sa mga residente ng lugar na nasasakupan kung meron silang kilalang albularyo. Hanggang marating niya ang bahay ni Mang Melencio. Nabalitaan nyo na siguro kung anong nangyayari sa pamilya ko. Ngayon naman, iginupo sa isang sakit ang anak kong si Ramil. Kung kani-kaninong espesyalista ko na siya dinala pero hindi nila malaman ang totoo niyang sakit. Sabi ng mga matatanda noong araw, kapag daw hindi malaman ng doktor ang sakit ng isang tao, dapat daw sa isang albularyo sila lumapit. Baka daw kasi hindi naman sakit ang dumapo sa taong yun kundi binigyan lamang siya ng karamdaman. May nakapagsabi nga niyan sa akin. Ang problema, wala naman akong alam na mahusay na albularyo. Gusto ko kasi na subok ng magaling. Kaya ka ba nandito para magtanong sa akin kung may kakilala ako? Oo, halos lahat na kasi dito natanong ko na. Wala silang alam o kilala. May kilala akong nanggagamot noong araw. Kaya lamang matagal na siyang huminto. Pero subuko na ang galing niya. Sino? Sabihin mo kung saan siya nakatira. Si Kaislaw ang tinutukoy ko. Ano? Si Mang Islaw? Oo, pero hindi siya ganun kakilala. Dahil ayaw niya ipasabi na isa siyang albularyo. Saan siya ngayon nakatira? Sa bahay ng anak niyang si Maricel. Kung wala akong mahanap na albularyo, pupuntahan ko siya. Kasi baka hindi na rin siya nanggagamot dahil sa kalagayan niya. Oo nga pala. Nakalimutan kong malaki ang naging pinsala niya dahil sa nangyaring sunog sa kanyang bahay. Dahil sa nangyari, malaki na rin ang ipinagbago niya. Sabi nga ng anak niyang si Maricel, lagi daw galit ang ama niya. Nawala ng pagiging magilo niya sa mga apo. Intindihin na lang nila siguro yung tao. Hindi madali ang pinagdaanan ng ama niya. Yun nga ang sabi ko. Ay susubukan ko pa rin kung sakali. Kapitana, baka hindi kayo harapin ni Kaislaw dahil sa mga nangyari sa pagitan ninyo. Huwag kang mag-alala, babayaran ko siya ng malaki. Ang tunay na manggagamot hindi nagpapabayad. Dapat alam mo yan. Oo nga pala. Nakalimutan ko na dahil sa dami ng iniisip ko. Susubukan ko pa rin. Wala namang mawawala Oo naman. Sige, aalis na kami ng mga kasama ko. Magtatanong din kami sa iba pa. Sana makahanap na kayo ng lunas sa sakit ng anak mo.
Isang araw hindi ko inaasahan ng pagdating ni Kapitana sa bahay namin. May mga kasama siya pero siya lang ang lumapit. Mabilis kong hinagod ang itsura niya. Baka sa kanya ang matinding problema na pinagdadaanan. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito? Nandyan ba ang tatay mo? Wala siya rito ngayon. Dumalaw siya sa bahay ng isa kong kapatid. May sakit kasi ang isa kong pamangkin. Ganun ba? Kailan kaya siya babalik? Baka mamayang gabi o hindi kaya bukas na. Hindi ko alam eh. Ano ba kasi ang sadya mo sa tatay ko? May nakapagsabi kasi sa akin na mahusay na albularyo ang itay mo. Bala ko kasing ipagamot sa kanya ang anak kong si Ramil. Tama ba ang narinig ko? Lumalapit ka sa tatay ko para ipagamot ang anak mo? Huwag kang tumawa dahil wala namang nakakatawa sa sitwasyon ng anak ko. Hindi naman ang kalagayan ng anak mo ang tinatawanan ko eh, kundi ikaw mismo. Ang lakas kasi ng loob mo na pagkatapos ng mga ginawa mo dati, pupunta ka dito para sabihin lang na ipapagamot yung anak mo. Kahit ano gagawin ko, basta gamutin lang ng tatay mo ang anak ko. Handa rin akong magbayad. Kahit buong kayamanan mo pa ang ibigay mo sa amin, hindi gagamutin ng itay ang anak mo. Ina ka rin katulad ko. Alam ko na lahat gagawin mo para sa mga anak mo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kausapin mo ang itay mo para gamutin ang anak ko. Araw-araw siyang pinahihirapan ng sakit niya. Hindi na siya nakakatulog sa sobrang hirap na nararanasan niya. Hiniling na niya na painumin na lang daw namin siya ng lason para matapos na ang paghihirap niya. Sa tingin mo, dahil sa pagkikwento mo sa paghihirap ng anak mo, maaawa sa iyo ang itay kapag nalaman niya? Kilala na mabait at matulungin ang itay mo. Alam ko na maaawa siya sa anak ko. Dati yun. Pero mula nang masunog ang bahay namin na dahilan para mapinsala din siya, nagbago na ang itay. Hindi na siya katulad ng dati. Susubukan ko pa rin siya nakausapin. Kung ako sa'yo, sa iba ka na lang lumapit. Nananahimik na kasi kami rito eh. Huwag ka nang manggulo sa amin. Hindi naman ako nanggugulo eh. Gusto ko lang magamot ang anak ko. Hindi gagamutin ng itay ang anak mo kahit lumuhod ka pa. Gusto kong ang itay mo mismo ang magsabi niyan. Hindi man lang ba sumagi sa isip mo na baka karma na yan sa anak mo o sa pamilya mo? Hindi kami perpekto. Pero hindi kami masamang tao. Lalo na ang anak ko. Oh, talaga ba? Kaya ba sinunog ng anak mo at pamangkin ang bahay ng itay? Ano? Dahan-dahan ka sa sinasabi mo. Baka gusto Oh, mong... bakit bigla kang namutla? Hindi na ako magtataka na alam mo ang ginawa ng anak at pamangkin mo. Meron ba kayong katibayan sa sinasabi ninyo? Pwede ko kayong kasuhan, alam mo ba yon? Mismo ang itay ang nakakita sa dalawa. Kung totoo yan, bakit hindi nagsampa ng kaso ang itay mo? Alam kasi ng itay na matatalo siya. Anong laban namin sa katulad yung mapera? Alam kong nagsisinungaling ka lang. Galit kayo sa amin noon pa. Bilib din talaga ako sa kakapalan ng mukha mo, no? Todo tanggi ka pa, kaya kayo kinakarma eh. Nandito ako para ipagamot ang anak ko, hindi para tumanggap ng mga akusasyon mula sa'yo. Ang mabuti pa, umalis ka na at huwag na ulit babalik. Maricel, nakikiusap ako ulit. Kahit sa anak ko na lang. Tulungan mo ko na gamutin siya ng itay mo. Ang kulit mo rin no? Hindi nga siya gagamutin ng itay, kahit lumuhod ka pa sa harapan niya. Baka may kakilala ka na magaling na manggagamot. Wala din. Tatay ko lang kasi ang kilala ko. Ganun ba? Sige, salamat na lang. Nakakaramdam din naman ako ng aawa sa anak ni Kapitana. Pero nasisiguro kong hindi rin siya gagamutin ni Itay na siyang nagbigay ng karamdaman sa kanya. Kinabukasan na nga umuwi ang Itay. Binantayan pa daw niya kasi ang pamangkin na napaglaruan ng hindi naming kauri. Mabuti naman magaling na si JR. Ang kulit din kasi ng batang yun eh. Kung saan-saan nagsususuot. Ngayon, madadala na siya. Binilinan ko na rin na laging makinig sa mga magulang. Baka sa susunod ka ko baka dalhin na siya sa mundo ng mga engkanto. Tay, meron nga po pala akong sasabihin. Ano yun? Nanggaling po dito si Kapitana. Hinahanap kayo. Bakit naman niya ako hinahanap?
Hihingi sana siya ng tulong para gamutin ang anak niya. Sa akin pa talaga siya lalapit ha. Huwag na siyang umasa na gagaling pa ang anak niya. Makikita niya mismo sa mga mata niya kung paano magdusa at mamatay ang anak niya. Talaga po bang wala nang puwang sa puso ninyo ang pagpapatawad? Bakit ba tinatanong mo yan sa akin? Hindi pa ba sapat ang nangyari sa akin para hindi ako magpatawad? Bigla ko pong naisip kasi na, paano kung sa mga anak ko nangyari ang sa anak ni Kapitana? Bilang ina masakit at hihilingin mo talaga na sa'yo na lang ipasa ang sakit na nararamdaman ng anak mo. Hindi yun mangyayari sa mga anak mo dahil maayos niyo silang napalaki ng asawa mo. Ang anak ni Elena, walang puso katulad nilang mag-asawa. Kaya tigilan mo na ang pagkukumpara. Hindi naman po ako nagkukumpara. Huwag na natin silang pag-usapan pa. Kapag bumalik ulit si Elena, ayoko siyang harapin. Bahala kang magtaboy. Baka hindi na rin po siya bumalik dahil sinupalpal ko siya. Sinabi ko na alam natin na anak niya at pamangkin ang nagsunog sa bahay niyo. Siguradong itinanggi niya yon. Ganun na nga po. Siya pa nga ang nagalit imbis na magpakumbaba. Oras na maisagawa ko na ang huling dasal. Matatapos na rin ang problema natin sa kanila. Hindi po ba kayo babagabagin ng konsensya niyo? Hindi. Dahil ito ang gusto ko. Ang makapaghiganti kay Elena at sa pamilya niya. Kung makakaramdam lang naman ako ng pangungonsensya, sana hindi ko na lang to itinuloy. Sana po matapos na ang paghihiganti niyo. Gusto ko na po kasi na bumalik kayo sa dati. Hindi na mangyayari yan. Hanggat nakikita kong itsura ko sa salamin, hanggat nakakapako ang magaspang kong balat, hindi na ako babalik sa dati. Nahihimigan ko pa rin sa boses ng Itay ang matinding galit. Hindi ko alam kung babalik pa sa dati ang Itay. Pero isa yun sa mga dasal ko. Nang hindi na ako nagsalita, tahimik lang na pumasok ang Itay sa kwarto niya. Sa loob muli niyang sinindihan ng mga kandila. Alam kong masamang gamitin ang itim na mahika para sa paghihiganti. Pero ito lang naiisip ko para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa akin at sa iba pa. Gusto kong makita mo, Elena, ang paghihirap ng mga mahal mo sa buhay hanggang sa ikaw mismo ang mawala sa katinoan ng pag-iisip. Umusal muli ng dasal ang Itay. Makailang ulit din niya yung binigkas bago huminto. Nakakaramdam na kasi siya ng pagod. 2 araw ang lumipas, hindi ko inaasahan na babalik muli si Kapitana Elena. Kita sa kanya ang kakulangan sa tulog. Mas payat din siya ngayon at walang ayos. Bumalik ka pa talaga, ha? Buong gabi na umiiyak at sumisigaw ang anak ko. Hindi na rin siya nakakakilala. Naglalabasan na rin ang mga uod sa mga sugat, bibig at tenga niya. Alam ko na binabarang ang anak ko katulad ng pinsan niya. Nagmamakaawa ako na sabihin mo sa Itay mo na tulungan ng anak ko. Lahat ng sasabihin at hihilingin niya ay ibibigay ko. Sinabi ko na nga na nanggaling ka dito nung isang araw. Gaya ng iniisip ko, ayaw ng Itay na tulungan ka. Nandito ba ngayon ang Itay mo? Saan ka ba kumuha ng tapang para pumunta dito, ha? Ay, Mang Islaw. Bakit parang nagulat ka? Di ba gusto mo akong makita? Nandito ako. Masdan mo ang pinsala ng sunog sa akin na kagagawa ng anak at pamangkin mo. Ginawa nilang nakakatakot ang itsura ko. Alam mo bang iniiwasan ako ng mga tao at kinatatakutan ng mga bata dahil sa itsura ko? Huwag mong sisihin ang anak ko at pamangkin. Wala silang kasalanan sa nangyari sa iyo. Ipagkakaila mo pa talaga? Ni hindi ka nga makatingin sa akin ng diretsyo. Masdan mo na ako ng mabuti dahil ito ang una at huling beses mo ako makikita. Mang Islaw, pagalingin mo lang ang anak ko. Tutulungan kita na bumalik sa dati ang itsura mo. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo, ha? Isinusumpa ako sa ngalan ng aking anak. Hindi ko na rin gusto ang sinasabi mo. Matanda na rin naman ako.
Mabuti pa, umalis ka na. Huwag mo muna akong talikuran. Nakikiusap ako sa'yo. Lahat gagawin ko. Gusto mo bang maibalik ang lupa mo? Ibabalik ko sa'yo kapag napagaling mo ang anak ko. Hindi na ako interesado sa lupang yun. Ang gusto kong malaman kung ano ang motibo ninyo sa pagsunog sa bahay ko. Sinabi ko naman na... Makakalis ka na! Teka lang, aamin na ako. Gusto talaga namin na patayin ka. Palalabasin namin na aksidente ang nangyari. Nagpresenta lang ang dalawa sa asawa ko. Hindi ko naman akalain na ganun ang mangyayari. Patawarin mo ko, Mang Islaw. Hayop ka! Ang sama niyo! Tao pa ba kayo, ha? Mas masahol pa kasi ang asal niyo sa hayop! Ganun ba talaga kayo kagalit sa akin? Dahil ba sa sabong, kaya gusto niyo akong patayin? Isa yun sa mga dahilan. At yung kumakalat na balita na tatakbo ka daw sa susunod na eleksyon. Natatakot ang asawa ko na maging hadlang ka sa mga plano namin. Para sabihin ko sa'yo, hindi banta ang Itay! Dahil kahit kailan, wala siyang balak na tumakbo kahit marami ang nag-uudyok sa kanya. Kung gusto mong mailigtas ang anak mo, pumunta ka sa pulisya at aminin ang mga kasalanan mo. Makukulong ako kapag umamin ako. At saka paano ko malalaman na mapapagaling mo ang anak ko? Kaya ko yung gawin kahit hindi ko puntahan ang anak mo. Hindi ako naniniwala. Alam ko pinupuntahan ng albularyo ang biktima at saka ginagamot. Sumama ka muna sa akin. Hindi lang ako ordinaryong manggagamot. Ako ang bumarang sa anak at pamangkin mo. Ano? Ikaw ang bumarang sa kanila? Totoo ba ito? Kaya mamili ka. Buhay mo o buhay ng anak mo? Sige gagawin ko ang sinabi mo. Isusuko ko ang sarili ko. Kailangan lang na mapagaling mo ang anak ko. Nang malapit na sa police station si Kapitana Elena, nagbago ang isip niya. Hindi na niya gustong makulong. Naisip din niya na oras na sumuko siya, lalabas lahat ng baho nila mag-asawa. Anong gagawin ko? Hindi ko kayang makulong. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko talaga kaya. Baka naman binawi na ni Mang Islaw ang sakit mo dahil akala niya sumuko na ako. Tama. Naisahan ko rin ang matandang yon. Masigla pa nang umuwi sa kanila si Kapitana. Pagdating sa kanila, narinig niya ang mga nag-iiyakan. Ganun na lang ang kaba na napatakbo siya sa kwarto ng anak niyang si Ramil. Nakapaligid sa kama ang asawa at ilang kaanak. Nang makalapit siya, dun niya nakumpirma na wala na ang kanyang anak. Sabi ng asawa niya, gumaling na kanina ang binata. Nawala ang sugat at biglang lumakas. Makaraan ng ilang minuto, bigla na lang daw itong nanghina. At saka lumabas na ang mga bulate, uod at mga alupian sa tenga at ilong. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko alam na mangyayari ito. Sana ako na lang ang nagsakripisyo. Patawarin mo ako. Paulit-ulit sinambit ni Kapitana Elena ang paghingi ng kapatawaran sa anak. Agad ding inilibing ang anak dahil sa kakaibang amoy sa katawan nito. Mabilis din kasing mabulok ang katawan ng lalaki. Makalipas lamang ang isang buwan, sumunod na rin ang asawa niya. Namatay sa hindi maipaliwanag na sakit. Dahil sa sunod-sunod na trahedya sa pamilya, nasiraan na ng bait si Kapitana. Nagpagala-gala na lang siya kung saan-saan. Samantala ang Itay, madalas na nakatingin lang sa malayo. Hindi na siya galit at magiliw na rin sa mga apo. Makalipas ang isang taon, napasukan ko na wala ng buhay ang Itay sa kwarto niya. Namatay siya habang natutulog.
dinala niya hanggang sa hukay ang kanyang ginawa sa pamilya ni Kapitana Elena. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Sana nagustuhan niyo po ang story natin ngayon. Shoutout kina Sean, Samuel, and Sebastian. Shoutout sa Enaria family, especially kay Runalyn Enaria. Get well soon po. Hello kina Jennifer, Jenny B, Irish at sa pinakamamahal na apo ni Isidro Tumaliwan na si Jayden. Hi kay Ampi Taroy from Catanduanes. Shoutout sa mga taga-Attic Clothing na sina Kuya Wiggler, Kuya Mario, Gerald, Adrian, Jonas, Miko, Ate Veron, Aprilyn, Ruth at Grace. Hello po sa inyo at sana nakasubscribe po kayong lahat sa akin. Hi kay Annalyn Pasamik from Singapore. Hello kay Elizabeth Pamintuan from Pampanga. Hi kay Mary Grace Sausa from Antipolo City. Hello kay May Esgana Marfil. Hi kay na Marie Claire, Russell, Rosie at Alicia. Hi kay Mary Joy Sabaresa from Agos Bato, Camarines Sur. Hello kay Florence Lucinario from Valenzuela City. Hi kay Del Kabusbusan. Hello kay na Ate Auring, Ate Ne, Minda, Faye, Jerilyn, Emily, Kuya Dennis at Poging J ng Amira Boxes Handicraft ng Laguna. Hi kay Malusuklan from Cuenca, Batangas. Hi kay Genevieve Rubinos from Antipolo City. Hello kay Estela Cabral da Silva from Switzerland. Shoutout sa Pedernal family. Hello po kay Nanay Barbara Sobremonte at kina Pining, Tina, Lydia at Narsing Sobremonte from Quezon City. Hi kay Raquel Hasegawa from Osaka, Japan. Shoutout kay Ricky Bernadas at sa Bernadas family ng Roa City, Capiz. Hi kay Lynn Toledo from Bacolod City. Hi kay Inang Ausa from San Narciso, Quezon at shoutout sa Satrain family ng San Narciso, Sitio Trangka. Hello kay Lenny Jean Inyan Cuare from Calibo, Aklan. Hi kay na Miles at Jamil from Quezon City. Hi kay Mitch from Hong Kong. Hello kay Maymay from Laguna. Hi kay Leonora Mandigma from Cabuyao, Laguna. Sorry na late na pero happy anniversary pa rin sa inyong mag-asawa. Hi kay Lilian Del Rosario from Naik, Cavite. Hello kay Richel Adapon. Shoutout kina Bingat Bonton, Manny Bocar, John Michael Aquino, Danny Lauron, Lester Campilan ng Commissary Department ng RAS Pizza Hub. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig. Ingat po lagi. God bless.